Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Muli na naman tayo magbibigay ng paalaala sa aking sarili at para sa mga kapatiran natin sa pananampalatayang Islam sa pamamagitan ng mga katuruan na itinuturo sa atin ng banal na Quran at ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayaan natin na ating ibibigay sa pagkakataon na ito na kaalaman ay walang iba kundi ang pangungutang. Patungkol sa pangungutang. Sapagkat ito ang karamihan sa mga nangyayari at ginagawa ng kapatiran natin na ang masaklap dito, sila ay umuutang mula sa mga kapatiran o sa ibang tao na wala namang layuning magbayad. So, ang pangungutan ng walang layuning magbayad. So, tutunghayan natin kung ano ang sinasabi sa banal na Quran at sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kabayaran ng inutan ng isang tao sa iba ay sadyang napakahalaga sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Higit pa kapag ang isang tao ay nagkulang sa kanyang tungkulin sa Allah azza wa jal. Maaaring mapatawad kung siya ay hihingi at nanghihingi ng tawad, subalit kung ito ay hingil sa karapatan ng ibang tao, kinakailangang pagbayaran niya ito bago lumating ang araw na ang dinar at dirham ay mawala ng halaga. At tangi ang hasanat at ang sayyiat, mabubuti at masasamang gawa, na lamang ang susukatin sa isang tao. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Katotohanan, ang Allah ay nag-utos na inyong ibabalik ang ipinagkakatiwala sa mga kinauukulan. Ito ay matatagpuan sa Suratun Nisa, chapter 4, verse 58 ng banal na Quran. Isa sa talamak, mga kapatid, na suliranin sa ating lipunan ay ang di pangkaraniwang pamamaraan ng pangungutang. Ilan sa mga tao kasi ay nangungutang hindi dahil sa mahigpit na pangangailangan. Bagkus, nais lamang nilang maging malawak ang kanilang mga kalakal o di kaya'y ginagawa ng iba ito upang makabili ng bagong sasakyan o mamahaling kagamitan sa bahay o pansamantalang karangyaan ng buhay na ito. A'udzubillah. Madalas, ang mga taong ito ay hinahayang isadlak ang kanilang mga sarili sa hindi malinaw na pahulugang paraan ng pagbabayad, na ito ay walang katiyakan o maaaring ito ay haram. Ang di pangkaraniwang pamamaraan ng pangungutang na ating tinutukoy ay ang nag-aakay sa mga tao upang ibinbin ang pagbabayad na nagiging dahilan ng kapalit ay pagkalugi at pagkawala ng ari-arian ng iba. Bilang babala sa kapinsalaan ng gawaing ito, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanyang hadith, Man akhada amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhada yuridu islafaha atslafahullah. Surahul Bukhari. Sino mang umutang ng salapi sa tao nang may layuning bayaran ito, babayaran ito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, sino mang umutang ng salapi sa tao na ang layunin ay lustayin lamang ito, sisirain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu al-afiyah. Itinuturing ng mga tao ang bagay na ito bilang napakagaan, subhanallah. Subalit, sa paningin ng Allah, ito'y napakahalagang bagay at napakabigat na bagay. Sa punto na kahit na ang syahid o martir sa kanyang di mapantayang gantimpala at taas ng antas ay hindi rin malaya sa pinsalang maidudulot ng utang. Kabilang sa katibayan, sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaghfarallahu lishahid kulla dhanbin illa dain fa innahu Jibril alayhi salam qala li. Nang ibig sabihin na papatawarin ng Allah ang lahat ng pagkakasala ng isang martir na matay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa utang.
sa kadahilanang ito ay sinabi sa akin ni Anghel Gabriel alayhi salam. At bilang isa sa mga batayan dito, sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ating matutunghayan, sinabi na sa hadith na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kalwalhatian sa Allah subhanahu wa ta'ala, kalwalhatian sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagpahayag ng kalubhaan ng pagkabaon sa utang sa pamamagitan ng nag-iisang may tanga ng aking kaluluwa. Kapag ang isang tao ay namamatay o namatay sa landas ng Allah at pagkatapos ay bubuhayin muli at pagkatapos ay mamatay at bubuhayin muli at mamamatay sa pangatlong pagkakataon, subalit siya ay may utang, siya'y hindi papasukin sa paraiso hanggat ang kanyang utang ay hindi nababayaran. Subhanallah. Ngayon, ito bang mga makapag-aksaya ay nahahadlangan ng di pangkaraniwang pamaraang ito? Allahu Akbar. Ang isang martir nga ay hindi siya makakapasok ng paraiso kapag siya merong utang. Papaano pa kaya ang mga taong mapag-aksaya ng salapi ng ibang tao? Sila'y naungutang at walang layunin magbayad. Papaano sila makapasok ng paraiso? Papaano ang kanilang pambayad sa araw ng paghukom? Nas'alallahu al-afiyah. Naway iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanumang kapahamakan dito sa ibabaw ng mundo at gayon din sa kabilang buhay.